ko at itong ang black propagandang inilabas, kahit na tayo ay nasa kalagitnaan o kasagsagan ng ating pag-oobserba ng Holy Week. Alam mo ninyo, wala talagang respeto kahit sa relihiyon ng mga Kristiyano at Katoliko, yung mga nagpapalaganap ng fake news. Kaya naman, ang solusyon dyan, patuloy natin harapin head-on, labanan natin. Kaya raw nagagalit yung mga nagpapakalat ng black propaganda sa akin, kahit daw po Black Saturday, sapagkat talagang hindi nila maiwaksi sa kanilang isipan yung kasong isinampa natin sa Korte Suprema, yung mga blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at haligi ng ating 2025 national budget. Bakit ho kayo magagalit? Nung ginagawa niyo yan, sigurado ako mga kababayan, habang ginagawa nila yung kabaluktutan na yan sa ating Bicameral Conference Committee report at naging napinirmahan nga at naging 2025 national budget, sigurado tayo, habang ginagawa nila yan, enjoy yung mga yan. Never thinking that the day will come na mahuhuli sila at mabibisto itong 28 items na blanco diyan sa BICAM. Kaya naman ngayon, dahil nga po maraming salamat sa inyo, sambayan ng Pilipino, at patuloy pong gumaganda yung ating kampanya at patuloy pong gumaganda yung ating performance dito sa ginagawang kampanya for Senator. Hindi ko po maaabot ang estadong ito kung nasaan ngayon ang ating kampanya kung hindi po dahil sa inyo. When I accepted the challenge and heeded the call to lead yung tunay at maisog na oposisyon sa Senado, sinabi ko po sa aking mga kasamahan na wala tayong campaign wherewithals, wala tayong materials, wala tayong pondo, wala tayong pinansyal na kakayahan na makapaglunsad ng isang national campaign. Sinabi ko po sa kanila ito at sa sambayan ng Pilipino, ang tanging meron lamang po ako ay kayo, ang inyong tiwala, at hindi naman din po talaga nagkamali yung aking paniniwalang yan, sapagkat look at where we are now in this stage of the campaign, wala po tayong gamit. Ang dami yung nagpapanik, nagsasabi wala kang tarpaulin dito, wala kang makitang materyales dito. Sabi ko, huwag kayo magpapanik. Meron tayo kakaunti at yan ay kung sino-sino pa ang nagbibigay. Karamihan po ay hindi ko na talaga sadyang kilala at makikilala siguro, sapagkat ginagawa po nila yan out of the kindness and goodness sa kanilang kalooban, sa kanilang pagkatao. Kaya minsan may billboard daw na sa ganitong lugar, hindi ko na alam kung sino nagpapagawa, sino nagpapatayo. Kaya I will take this opportunity ngayong Black Saturday, pasalamatan po kayong lahat. Hindi po tayo papansinin ng mga patuloy na naninira at nangiintriga sa atin kung hindi po patuloy na gumaganda ang ating kampanya bilang senador ninyo. Kanya kung nabasa po ninyo yung ating earlier post na bago tayo mag-live, sabi ko nga, patuloy natin labanan yung panlilinlang, yung pagsisinungaling, at yung pandaraya, hindi lamang po sa akin, sa number 56 sa inyong balota ko, hindi sa buong Duterte. Buong Duterte. Kinakailangan po natin ng sapat na numero sa Senado, kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado upang malabanan ang mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinakailangan nating intindihin at kinakailangan nating maunawaan at kinakailangan nating pagtulong-tulungan. Uulitin ko, ang ating bansa ay nakatapat sa maling direksyon. At pag mali ang direksyon na ating tinatahak, huwag po kayong umasa na tayo'y makakarating sa tamang destinasyon at makukuha natin ang ating common aspiration as a people. Kaya may pagkakataon pa po na itama natin yung maling direksyon na yan, gamitin po natin ilang araw na lamang po mula ngayon, 21 days, 3 weeks to go, ay maghahalalan na po
Ang kamay po ang kapalaran po ng lahat ng mga kandidatong katulad ko, kami po yung mga aplikante bilang senador ninyo ay nasa kamay ninyo. Sana ho'y gamitin ninyo ng tama ang inyong kapangyarihan. Marami pong usap-usapan, lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants na nangangamba na baka raw hindi mabilang yung kanilang boto o yung iba na may bumoto nung kanilang verify yung kanilang boto, kung ano-anong pangalan ang lumalabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Kaya sabi nila encrypted. Imposible daw mabasa yon. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted, bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. At dapat lamang ho na ipaliwanag ninyo sapagkat alam ho ninyo, karapatan po nating napakahalaga. Yung right of suffrage. Dito po lamang pantay-pantay ang mayaman ang mahirap, ang tapat at ang magnanakaw, ang korap at ang diretsyo sa gobyerno. Kaya dapat hindi paglaruan. Huwag din nating hayaan na magpatuloy yung pagsasalaula sa ating mga karapatan, sa ating saligang batas, kagaya ng ginawa ho nila sa GAA, yung General Appropriations Law, na ang naging basihan po ay yung Bicameral Conference Committee report na panay blanco. Hindi po natin titigilan yun. Ngayon, bukas po dapat ang resumption ng aking pagkapangangampanya. Subalit yun nga ho, hindi natutulog itong mga puwersa ng kadiliman at patuloy ang kanilang black propaganda sa inyong lingkod. Kaya minarapat kong sagutin ito habang tayo may sapat na oras sapagkat last stretch na po ng campaign and talagang mahigpit po yung schedule. Subalit, kunin ko na rin ang pagkakataong ito. Paulit-ulit, pasalamatan ho kayo. Huwag tayong magpapabudol muli. Huwag na ho kayong pumayag. Yung mga black propaganda, harapin natin, labanan natin. Harapin natin, labanan natin. Ito mga ito nagtatago sa likod ng mga creations nila. Walang muka, walang pangalan. At nagtatago sa black propaganda. Alam mo ninyo, ang taong nagtatrabaho sa dilim, puwersa po ng kadiliman yan. Puwersa ng kadiliman yan. Kanya wag ho tayong papatakot, wag tayong papadaig, wag tayong papatalo. Ang issue ngayong May 12, 2025 ay corruption. Yan ang issue, corruption, kagutuman, kriminalidad, paglaganap ng droga, kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho at yung underemployment. Siyempre nandyan din yung ating mistulang alipin na mga banyagang interes or banyagang puwersa. Huwag ninyong kalilimutan. Ngayong Holy Week, sana'y isinama ninyo sa inyong panalangin ang kaligtasan at kalusugan at ang pagpapauwi sa lalong madaling panahon kay Tatay Digong. Imaginein po ninyo, ang daming nagsasabi, hindi raw isinuko yung ating soberanya. Ano hindi mo isinuko? Isinuko mo nga, hinayaan mo nga manghimaso yung banyagang puwersa, yung ICC. Ibang araw sana natin tatalakayin ito. Pero nandyan na rin yung paglaganap po ng EDCA. Yung mga US military bases, kahit ano pong pagtatanggi nila, US military bases po. Yan bakit? Merong sundalo, merong facilities, may armas. Anong tawag mo dyan? Disneyland. Kaya yung mga nagsasabi na hindi US military base ang EDCA, sige anong tawag nyo dyan? Bahay ng puwersa ng Amerikano. Yung bahay po nila, punong-puno ng gamit pandigma. O di wag nating tawagin
na ito'y US military base or US military bases, tawagin na lang natin, tahanan ng mga sundalong Amerikano na punong-puno ng gamit pandigma at pati yung kanilang mga communication. Huwag mo natin titigilan ito. Kaya naman yung black propaganda, laban po sa inyong lingkod, ngayong Black Saturday, sabi ko nga may nagsabi din sa akin, ako'y pinaalalahanan na mag-iingat dahil titindi pa raw yan, mas magiging malupit, mas magiging vicious. Alam ho ninyo, basta't wala kang ginawang kabaluktutan at kahit ano pang black propaganda, matagal na po nilang ginawa sa akin yan, hindi ho ba? Pagkatapos pa lamang nung halalan nung May 2022, ako ho'y binuhusan na ng drum-drum na black propaganda. Hindi po ako sadyang sumagot. Sapagkat sabi ko, bakit ko sasagutin? Hindi naman totoo lahat ng kanilang ikinikwento laban sa akin. At ako ho kasi yung tao na naniniwala na yung mga paninira, hindi po tatagal yun. Maaring sa simula, mayanig ka ng kaunti pag nagpayanig ka, pero when you stand still, kayang-kaya pong labanan yan. At yun na nga, ang aking ginawang tugon, hindi po ako nagpa-interview sadya, subalit tahimik kong ginawa yung aking libro. By the way, available pa po yan, yung Kingmaker, the hard copy, available pa po sa lahat ng fully booked branches nationwide at sa Amazon. Available po yan. Sana ho'y masuportahan ninyo. Kaya naman, another round of black propaganda at sabi nga sa akin, nung aking rinerespeto ginagalang na kaibigan, na mag-ingat, magpakatatag at higit pang magiging masidhi ang paninirang gagawin sa iyo dahil napaka-epektibo mo na magsalita ng mga katiwalian na nagaganap ngayon sa ating bansa. Sabi ko, kung ang akala nila na yung black propaganda ay magpapatigil sa aking paniniwala na dapat nating ituwid ng maling direksyon ng ating bansa, nagkakamali po sila, nagkakamali po kayo. Lalo nyo lamang pong pinatitibay ang aking conviction, ang aking paniniwala na patuloy na humingi ng transparency, accountability, peace, and security sa gobyerno. Kagaya nga po ng tahimik na tahimik yung pambansang pulisya doon sa mga tumataas sa kriminalidad, lalong-lalo na yung kidnapping. Sabi nga mismo nung yung pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista, na pataas talaga yung insidente ng kidnapping sa ating mga kapatid na Chinoy. Tahimik ang pambansang pulisya. Ang sinasabi nila, agad daw po nila itong sosolusyonan. Paanong agad? Bago mo masolusyonan yung pinakabago o yung latest among the kidnapping na nangyayari, resolbahin mo muna anong nangyari doon sa batang sinalbahi ang daliri na kinidnap. Huwag po ninyong kakalimutan yun sapagkat mismong pambansang pulisya nagsabi, yung pagka-recover daw, yung recovery sa bata ay produkto ng isang efficient police operation. Ito raw po ay isang hot pursuit operation na nagdulot ng pagkaka-rescue. The term that was used was rescue. The boy was rescued. At meron na raw po silang tukoy na 22 suspect. Gaano na po katagal yan? Nasaan na? Kahit isa doon sa 22 suspect, kala ba namin ay hot pursuit operation. Kaya ito naman, ang isinusukli po sa atin, itong black propaganda ng kung sino mang puwersa. Pero kagaya po nun, ito po hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace, and security. Humingi kami ng transparency. Ano na nangyari doon sa kaso ng batang yun? 22 suspect kanyo tukoy. At ito'y produkto ng hot pursuit operation, kaya na-rescue ang bata. Nasaan na kahit isa doon sa 22 suspect, mga kababayan? Kaya natin binabalik-balik ito sa inyo sapagkat mahalagang ito ang gamitin ninyong sukatan. Ito po sana ang gamitin ninyong batayan sa inyong pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025 election.
Ito po sana ang wag na po tayo magpapadala sa AKAP. Wag na po tayo magpadala sa IX. Wag na po tayo magpadala sa kahit anong ayuda. Sapagkat yan po ay form of vote buying. Ang gamitin natin yung mga totoong usaping lipunan na mahalaga na nakakaapekto po sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung peace and order. Palala ng palala. Yung nangyari doon sa isa na namang negosyante, hindi ho ba? Sinasabi nila, ito raw po ay Pogo-related. Kahit Pogo-related yan, hindi na babawasan ng katotohanan na yan ay kidnapping. Kahit Pogo-related yan, hindi mo mababagong katotohanan na yan ay may kinalaman sa pagtataas ng kriminalidad. Kahit yan ay Pogo-related, assuming tama kayo na yan Pogo-related, o ano ngayon? Hindi ba't kinakailangan lalo niyong resolbahin ang problemang yan? Kahit lahat ng kidnapping, sabihin ninyong Pogo-related, hindi ninyo aaksyonan? Yung doon sa batang nasalbayang daliri, sinasabi baka raw Pogo-related. Kahit Pogo-related yan, it doesn't make that incident less of a crime. That is a crime. Kriminalidad po iyon, kahit ano pa ang anggulo niyan, solbahin ninyo ang problema. Yan ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. At sana, ito rin po ang gamitin nating batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga bagong leader, syempre, huwag po ninyong palagpasin sa inyong damdamin, sa inyong isipan, at sa inyong diwa, yung nakabinbin na unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya ng sinasabi ko, lahat po kaming mga kandidato, mapa-senador, mapa-congressman, mapa-gobernor, mapa-mayor, mapa-konsehal, mapa-board member, kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto na gawin kaming katulad ko, senador. Ano? Yung iba naman, kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong mga kongresista ay pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap, sisantihin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o ng pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kayo ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rinespeto ang inyong opinyon. Hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito. Saan ka naman ang nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila yung nakikipaglaban sa ating karapatan?
Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin ninyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, 2 buwan na po mula nung sinalbahe nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo. Sa May 11, alalahanin po ninyo, 2 buwan na, pagdating ho ng May 11, kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing handog sa naglalaway na mga banyaga diyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11 ho. Alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyong kalilimutan itong 2025 national budget, kung paano nila linapastangan ang proseso sa pagpasa ng ating taunang budget. Nakapagpasa sila ng 6.326 trillion pesos na budget base sa blankong mga blanko sa bicameral Conference Committee Report. 28 items po ang blanko. Pinakita ko po sa inyo yung aming mga hawak na dokumento, sertipikado mismo ng House of Representatives Archive Department or Section, blanko yung pirma ng mga taong dapat nakapirma dyan sa tinatawag na enrolled bill. Blanko, walang pirma. Walang pirma yung Senate President, walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pa galit. Patangi-tangi talaga ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso, sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pa galit. At sasabihin, we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer? Uulit-ulitin ko.
paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch ng executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino? Pag wala na silang matakbuhan, paano naging destabilization yan? Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko, number 56 po sa balota. Sana. Maraming salamat. Kahit saan ako nagpupuntang parte ng Pilipinas, ang laging sinasabi, Attorney Vic, number 56 sa balota, sinusunod namin ang pakiusap mo, ang panawagan mong ikampanya ka sa aming mga kamag-anak, aming kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Maraming salamat. Naniniwala po ako sa inyo sapagkat higit na paganda ng paganda na po ang ating kampanya at yan ay attribute sa inyong lahat. Sa inyo pong tulong, yung ating kolektibong paggalaw, yung inyong kolektibong pagtulong sa akin, saan man po ako magpunta, napakainit ng pagtanggap ninyo. Hihilingin ko po patuloy. Meron pa po tayong 21 days to campaign. Pakiusap ko po, kulang ang aking mga materyales sa kampanya. Mapapansin ninyo, halos mabibilang lang ang aking tarpaulin, ang kung ano-anong gamit pa. Subalit kaya po ako ay nagkakaroon ng ganitong diretsyong ugnayan sa inyo upang diretso po tayo makapag-usap at makahingi po ako ng tulong. Hindi po ako nanghihingi ng material na bagay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Ang hinihingi ko po ay tulong ninyo. Sana ho ay patuloy ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaskwela, kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, kakilalang Pilipino, saan man pong panig ng mundo. Ngayon po, alam ko ay panahon ng semana ng Holy Week. Alam ko po na pamilya ang concentration ng lahat. Sana ho ay masama ninyo ako sa inyong mga kwentuhan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay maikampanya ninyo ako, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At syempre, kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Tulungan din po ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Nandyan po si Attorney J.V. Hinlo, nandyan po si Attorney Raul Lambino, nandyan po si Attorney Dante Marcoleta, nandyan po si Pastor Apollo C. Quiboloy, nandyan po si Attorney Jimmy Bondok, nandyan po si Dr. Richard Mata, nandyan po si Philip Ipe Salvador, at ibalik po natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa at si Senador Bongo. Ito po yung bumubuo sa Duterte. Sana po tulungan ninyo kaming lahat. Maghatid tayo ng tama at sapat na bilang sa Senado para maprotektahan natin ang madilim nilang balakin, nakunin at nakawin pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula po sa inyo, sambayan ng Pilipino. Saan kayo nakakita? 59% approved kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% panatag at may tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Ini-impeach nino ng iilang elitistang kongresista. Kaya ito po ay konektado sa aking una ng habilin sa inyo, sisantihin nyo na yung mga kongresista ninyo na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint. Huwag po tayong magpapabudol muli. 59% approved sa performance ni Vice President Inday Sara Duterte. 61% ang tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ba ang i-impeach mo? Huwag po tayong magpapabudol muli. Labanan natin ang puwersa ng kadiliman. Tayo'y magprotesta ngayong May 12. Paano tayo magpoprotesta?
iboto ninyo ang Duterte sa Senado at sisantihin na ninyo yung mga kongresista na pumirma diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ang ating gawin, pagtulong-tulungan po natin at may pagkakataon, may tsansa pa, may oportunidad pa na baguhin natin ang maling direksyon ng ating bansa. Nakatutok tayo sa maling direksyon, huwag kayong umasa na mapupunta tayo at makakarating sa tamang destinasyon. Bahagi na rin po dyan ang usapin dito sa South China Sea. Saan kayo nakakita? Wala hong makain ng murang bigas ang mamamayang Pilipino. Prioridad ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang pagbili ng 5.58 billion US dollars ng 20 eroplanong pandigma. 20. Para pong lollipop siguro sa kanila yon. Akala nila madami yung 20. Konti lang po yung 20. Pagka yan po ay idinigit mo sa bilang ng puwersa ng eroplanong pandigma ng bansang China, wala po itong 20 ito. At ang bigger point po rito, 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars. Wala nang makain na murang bigas ang sambayan ng Pilipino. Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Maintain nyo pa ho yan. Ite-train nyo pa po yung piloto niyan. Kagasolinahan mo pa yan. Lalagyan mo pa yan ng mga bomba, lalagyan mo pa yan ng mga bala at kung ano-ano pa. Imbis na gastusin yung pera ng Pilipino doon sa patungo sa gerang nakakapagbigay buhay, kagaya ng gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera sa kriminalidad, gera sa droga. Yan ang dapat nating ginagastusan, hindi yung gamit pandigma. At ang solusyon po nila, dahil wala tayong pera, iuutang daw po ng Pilipinas. Utang na naman, lubog na po tayo sa utang. Kung mangungutang man tayo, something that will benefit the ordinary people, yung mga mahihirap. Sana man lang makakapaglagay ito ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Makakain nyo ho ba ang bala? Makakasakay ho ba kayo diyan sa eroplanong yan? Halimbawa, pupunta po kayong Maynila, papunta kayo ng Visayas. Halimbawa, pupunta kayo ng Cebu at may kalamidad. Pwede ba kayong isakay dyan sa napakamahal na gamit na yan? Hindi ho yan ang tugon sa kahirapan ng mga Pilipino. At marahil dito sila galit na galit sa akin na aking napapasimple yung mga usaping panlipunang mahalaga, kaya tayo'y patuloy na binablock propaganda. Subalit, ang sagot ko po sa mga nagbablock propaganda ganito: ang diretsyong pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Aking pong advokasya, sinisikap ko po na iangat patuloy ang antas ng diskursong pampubliko kagaya po ng ginagawa natin, sapagkat ako'y naniniwala na kapag naiangat po natin ang antas ng inyong kaalaman tungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan, hindi na po tayo mabubudol muli. Kaya yan po ay parte ng aking advokasya, parte ng advokasya ng hakbang ng maisog. At pwede po tayong mag-entertain ng ating mga kababayan. Yung ating pong mga viewers ay maaari pong mag-send ng request to join live. At alam naman ho ninyo, number 56 watching from. Yun po yung ating keyword. Basahin ko lang po yung iba ha. Kay Mary Joy, kay Elvira Palahe Ausejo, PDP, Duterte, salamat. May iba mabilis ha. Kay Beth Berioso, Dan, vote of you. Salamat. Peter Oy, boto kita. Maraming salamat, Peter. Kay LC Roble, Duterte ang nasa puso at utak ng mga tao, nagmamahal at nasasaktan sa ginagawa nilang pagmamalapit at pagmamalabis kay Tatay Digong. Salamat po. Kay Doraemon, maraming salamat sa iyo. Kay bilis Tinkerbell, PDP straight po tayo, Duterte, maraming salamat.
Lokal Sarado, PDP, Duterte, maraming salamat. At kay Charlon Chua, Inot, kamusta ka na? Long time no see, hindi ka nagpapakita. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aking pagla-live ngayon. Kay from South Wales, kay Andre Bonds, maraming salamat sa iyong pagsama at panunood. Ganun din kay Pamela